Sinabihan ko si Congressman Pulong. Sabi ko sa kanya, baka gusto mo lumaban ng speaker. Hindi man siya sumagot. Hindi siya sumagot. Iniisip din niya siguro yung chances niya na manalo. Pinag-usapan ngayon yung speakership at saka Senate presidency. Mayroon bang lumulutan na pangalan na lumapit sa iyo para hingin yung blessing niyo? At meron bang sariling candidate for speaker and Senate presidency, VP Sara? Wala. Wala akong candidate for speaker or for Senate president. Wala ding lumapit sa akin for speaker or for Senate president. Sinabihan ko si Congressman Pulong. Sabi ko sa kanya, baka gusto mo lumaban ng speaker. Hindi man siya sumagot. Hindi siya sumagot. Iniisip din niya siguro yung chances niya na manalo. Anong chances kaya ni Congressman Pulong? Bakit siya yung napili niyo na in-endorse niyo? Well, sinabi ko sa kanya, kung hindi ka manalo ng ng speaker, then kunin mo yung minority. Diba? But wala pa siyang sagot. So I guess he's still thinking about it. Siguro, hindi ko alam. Ang sinabi lang niya sa akin kanina, huwag ka makapag-away kasi kagagaling mo lang sa simbahan, sa misa. Another follow-up ko lang doon sa sinabi niyo about political dynasty. Ano yung formula niyo para magkaroon tayo ng real batas na para sa anti-political dynasty? Siguro immediate family. Hindi ko lang alam if we can extend it up to what degree. But initially immediate family kasi karamihan naman yan usually. Kaya nga nag-aaway-away yung mga magkakapatid kasi usually same line yung mga sumusunod. Kaya din nag-aaway-away yung magkapamilya. So ang pinakauna talaga dyan sa political dynasty is yung some sort of regulation sa pagtakbo noong mga immediate family members nung third termer or incumbent. VP, sige, Brent, go ahead. VP, ngayon kumasa itong si Chel Jokno and Attorney Laila De Lima for prosecution team sa Kamara ng Impeachment. Anong comment mo dito? And binaliktad ng Court of Appeals ang desisyon ng Muntinlupa RTC sa drug case ni Laila De Lima. Hindi ko nabasa yung desisyon ng Court of Appeals. Hindi ako makakomment. Hindi ko kasi nabasa. At saka hindi ko rin nabasa yung desisyon ng RTC. Hirap mag-comment dyan. John Chel Jokno. And, well, understandable. Kay Laila De Lima and kay Chel Jokno, they've been very vocal anti-Duterte since birth. Yes. In fact, wala pa sa mapa si dating Pangulong Rodrigo Duterte to become president ay anti-Duterte na talaga si Secretary De Lima. So, understandable na sasali sila sa prosecution ng impeachment case. Every election, what's your stance on this? Do you agree for the sa manual? Yes, oo. Meron kasing random manual counting ang COMELEC and ina-identify nila ang area and ang date. Sinabihan ko yung PDP laban kung pwede gawa nila ng paraan because ako personally wala akong nationwide network. Sila yung may machinery kung saan pwede sana maka-attend yung mga lawyers nila sa random manual counting audit ng COMELEC. But more than that, kung meron pa bang ibang nakikita yung PDP laban as a political party na nadehado yung kanilang mga kandidato, ay susuportahan ko yung mga questions nila. Because as a Filipino as well, gusto natin na credible yung elections and the results will reflect the will of the people. At
Yun mga kababayan, ang isang sit-down interview no ni Vice President Sara Duterte doon po sa Davao City matapos po siyang nag-attend ng Thanksgiving Mass no doon po sa Davao at tinanong nga po siya ng media doon mga kababayan kung meron daw po siyang mga manok no na tatakbong Senate President at or lalaban bilang Senate President at House Speaker mga kababayan no, ng House of Representatives at diretsahang sinabi ni VP Sara na wala po siyang manok na lalaban doon sa House Speaker at saka Senate President pero sinabihan niya daw itong si Congressman Paulo Duterte na lalaban no bilang House Speaker at so far wala daw po munang or walang sagot pa itong si Congressman Pulong mga kababayan at baka daw iniisipan ni Kong Pulong na kung meron siyang numbers na makukuha no doon sa House of Representatives. Ayan kasi numbers game din po ito mga kababayan no. Itong kung lalaban ka ng House Speaker ay iboboto ka ng mga congressman doon no. Nasa 300 plus yata no na congressman itong magboboto bilang or mag-vote ng House Speaker mga kababayan. At sinabi naman ni VP Sara na kung hindi niya makuha yung House Speakership ay pwede niyang kunin daw po itong minority mga kababayan no? Kasi sa House of Representatives meron pong minority, meron din pong majority. Kaya sabi ni VP Sara suportado naman niya si Kong Pulong kung lalaban no, bilang House Speaker at kung hindi niya makuha kung wala siyang numbers na makukuha doon ay pwede na daw niyang kunin itong minority mga kababayan no. At tinanong din po si VP Sara tungkol doon sa pag-join no ng prosecution ni Laila De Lima at ni Chil Jokno. Ayan, so diretsahang sinabi rin po ni VP Sara na since birth naman itong si Laila De Lima ay anti-Duterte na. Ayan, so bago pa daw or bago pa nakaupo bilang presidente si Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016 ay talagang anti-Duterte na po itong si Laila De Lima no. Matatandaan natin na mayor pa lang si President Duterte sa Davao City ay pabalik-balik na po itong si Laila De Lima doon sa Davao City mga kababayan para mag-imbestiga or nag-imbestiga doon po sa kay Pangulong Duterte or kay Mayor Duterte that time about nga po doon sa alleged na AJK daw mga kababayan no, yung mga human rights violation whatsoever at sila nga po yung nagpasikat nung nagpasikat no sa term na Davao Death Squad mga kababayan no. So yung umpisa pala dyan yung media mga kababayan nagsabi niyan at hanggang kumalat na at yun naging ano na po yung Davao Death Squad yung term na yan mga kababayan. So sila po yung or nung panahon na yan yung sumikat yung term na yan Davao Death Squad mga kababayan. Naging commissioner po siya ng ano ng Commission on Human Rights tapos naging DOJ secretary pa siya nung panahon ni President Benigno Noynoy Aquino. Ayan talagang tinudo po yung kanilang investigation dyan mga kabayan sa Davao City about nga po doon sa alleged na AJK daw nung panahon ni Mayor Rody Duterte at wala naman po silang napala at yun yung sinabi ni VP Sara na since birth, anti-Duterte na po sila mga kabayan itong si Laila De Lima. At itong si Atty. Chel Jokno naman ay anti-Duterte rin kaya sabi ni VP Sara ay understandable naman talaga na sasama sila sa prosecution mga kababayan doon po sa kanyang impeachment. Ayan. At ano pong opinion nyo mga kababayan no? Payag ba kayo or pabor ba kayo na lalaban no? Dito si Congressman Pulong Duterte bilang next House Speaker mga kababayan no? Ng House of Representatives ngayong 20th Congress mga kababayan. Ayan, so please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.